Inutusan ng pinuno ang kanyang mga halimaw na abutin ang monghe ng tao na iyon. Nakita niya na nagsisimula silang sumulong at inatake sila mula sa malayo gamit ang Golden Sparrow Flame. Sinubukan ng mga halimaw na labanan ng kaunti ang apoy, ngunit hindi ito mapatay, at namatay silang buhay sa lugar. Sinabi ni Yuan sa kanyang nakatatandang kapatid na talagang mayroon siyang malalakas na kakayahan, at hinahangaan niya ito. Ngunit iminungkahi ni Xiao sa nakababata na dapat nila itong tapusin ng mabilis upang hindi sila tuksuhin. Naintindihan niya na kahit na kinuha ng walang hiya na lalaking ito ang halimaw sa ilalim ng kanyang pakpak, siya si Xiao ay nanatili pa rin ang pinakamalakas na nakatatandang kapatid. Pinanood ng commander at ng iba pa ang digmaan mula sa kastilyo at sinabing napakalakas nito. Naintindihan din ng prinsipe na hindi naman walang kabuluhan na siya ang disipulo ng puting buhok na killer. Sinira niya ang 500,000 tropa sa isang sandali. Nagtanong ang isa sa mga halimaw kung sino ang 2 taong ito. Sinabi sa kanya ng isang tao na lumitaw sila sa ganoong kritikal na sandali. At tila sila ang malalakas na tagapagtanggol ng Do Empire. Dapat silang kumilos at sirain sila. Ngunit sinabi ng demonyo na kahit sino paman, walang sino man ang makakapigil sa mga plano ng kanilang tao. At ibinigay niya ang utos para sa mga halimaw na umatake. Ngunit si Xiao ay handa na ulit na sugurin sila at naglabas ng kanyang maapoy na apoy mula sa kanyang kamay. Ngunit nagbukas ang mga halimaw ng isang portal at agad na naglabas ng kalahating dosenang higit pang mga halimaw mula rito. Nakita niya sila at sinabing dumating ang mga kagiliw-giliw na panauhin. Ngunit ang malakas na presensya na ito ay dapat na isang Indian commander sa antas ng Great Transition. Nakita ng mga halimaw ang 2 lalaking ito at napagtanto na sila ay nasa gulo. Sinabi ng mga halimaw sa grupo sa mga nakatatanda na sila ay nasa antas ng unification ng mga katawan. Ang isa pa ay nasa paunang yugto ng Great Transition at nang ahas silang harapin sila. Ang halimaw na may sibat sa kanyang mga kamay ay tumungo sa kanila at sinabing hindi na kailangan na makialam ang kanilang boss. Siya lang sa antas ng Great Transition ay madaling durugan silang 2. Nagpasya si Yuan na labanan siya at sumigaw na siya ay magiging tama lang para sa kanya na magsanay sa antas ng Great Transition. Ang halimaw na may sibat ay simpleng hindi nakakita ng anumang mga hadlang sa harap niya. At pagkatapos maglabas ng atake, sinabi niya sa lalaki na mamatay. Ngunit naglabas ng atake si Yuan ng mas maaga at ang halimaw na sumasalamin nito ay sinabing hindi ito masakit o hindi kanais-nais. Tinutulungan lang siya nito na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Tiningnan ng mga pinuno ang labanan at nagtanong ng may pagtataka, paano ito posible? At maaari ba nilang ipaliwanag ang sanhi at epekto? Bahagyang nagulat din ang prinsipe dahil nakita niya na ang mga disipulo ng iginagalang na masterya ay lahat ay napakalakas. Narinig ni Yuan ang kanilang mga salita at sumagot na siya ay talagang nalulugod at agad na lumipad upang umatake at magpakita ng isang bagay na bago mula sa kanyang mga kakayahan. Tumingin si Yuan sa pinakamalakas at pinakamahalaga. Lumipad siya sa kanila at ginamit ang Great Transition, ang paunang yugto, ngunit isa pang halimaw ang lumabas sa harap niya na nasa tuktok ng Great Transition. At ito ay dahil lamang sa minamaliit siya ni Elder Ninth at napatay. At iniisip ba talaga ng isang tao na kaya niyang labanan sila? Ganoong karaming bilang sa antas ng Great Transition. Ang mga halimaw ay lahat ay nagtipon upang sugurin siya at tapusin siya ng isang beses at para sa lahat upang hindi na niya sila abalahin. Bigla, nakita ito ni Yuan at natakot dahil bahagyang na-overestimate niya ang kanyang lakas. At sa sitwasyong ito, kailangan niya ngayong gamitin ang dugo ng isang baliw na demonyo. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya na tinutulungan siya ni kapatid na Xiao at ginamit ang Jade Glass Flame. Hindi inaasahan ng mga halimaw ito at nahulog sa ilalim ng mga apoy ni Xiao. Ngunit ang isa sa mga halimaw ay lumabas at sumigaw sa babaeng tao na kukunin niya ang kanyang buhay. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan, inilabas niya ang kanyang mga kapatid na lalaki at nagpatuloy sa kanilang daan patungo sa iisang atake. Sinabi ni Yuan na ito ay isang malakas na puwersa at hindi naman walang kabuluhan na ito ang tuktok ng Great Transition. Ngunit tumawa ang halimaw at sinabing huli na upang mapagtanto ang takot ngayon. Siya at ang mabahong babae na iyon ay dapat mamatay. Narinig ni Yuan ang kanyang mga salita at muling nagtanong, mabahong babae. Sa sandaling ito, handa na si Xiao na sugurin sila,
at sinabi ng nakababata na patay na silang lahat. Sinabi din ni Xiao sa kanila sa huli na mamamatay silang lahat para sa kanya at ginamit ang kanyang soul-consuming black flame. Nakita ng mga halimaw ang kapangyarihan na ito at nagtanong kung ano ito. Agad na lumingon ang asul na halimaw sa nakatatandang kapatid na lalaki at sa pangalawa. Ngunit huli na dahil inilabas na ni Xiao ang lahat mula sa kanyang sarili at pagkatapos ng ganoong mga insulto, handa na siyang tapusin sila. Sinabi ng asul na halimaw na imposible. Ngunit siya mismo ay hindi naintindihan kung paano siya nahulog na sa ilalim ng atake. Nakita ito ng mga halimaw at medyo nabigla, ngunit sinabi ni Xiao na sila, na hindi alam ang kanilang kapalaran, ay mga langgam lamang. Naisip din ni Yu Yong na ang nagngangalit na nakatatandang kapatid na si Xiao sa kanyang antas, siya ay simpleng walang talo. Hindi nakakagulat na siya ang pinakaunang disipulo ng kanilang master. At mas mabuti pa para sa kanya iyon. At kung magsimula ang isang labanan, magagawa niya siyang hiwain ng walang awa. Bigla, lumingon si Xiao sa gilid at nakita ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na simpleng itinuturo ang kanyang daliri, na cool. Ngunit naisip ni Xiao sa sandaling ito, pagkakamali ba niya lang talaga iyon? Pagkatapos ay dumating ang mga lalaki sa guro at sinabi ni Xiao na ayon sa kanyang mga tagubilin, 800,000 tropa ang nasira na. Ngunit wala siyang narinig na tugon at naisip na ang kanilang guro ay malungkot. Dahan-dahan siyang lumapit sa guro at sinabi sa kanya na gumising. Nagising si Lin at tinanong ang mga lalaki, kung napagpasyahan na. Sumagot si Xiao na oo at ang kalaban ay ganap na nasira ng mga ito. Galit na galit si Xiao at napagtanto na nakikipaglaban sila hanggang sa kamatayan sa labas. At ang lalaking ito, lumabas, ay natutulog sa larangan ng digmaan. Sinabi ni Lin sa mga lalaki na napakaganda nito at inutusan silang magpatuloy sa parehong espiritu. Sinalubong din siya ng prinsipe at sinabing binati niya ang iginagalang na master yan ng may paggalang at nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila mula sa panganib. Sumagot si Lin na ito ay isang maliit na bagay, ngunit pagod din sila. Hindi ba dapat silang, ang Dazoi Empire, ay tretuhin sila ng mabuti? Sumagot ang prinsipe na siyempre sila ang kanilang pinaka-pinarangalan na panauhin, at agad silang dadalhin sa kabisera at magsasagawa ng isang piging bilang parangal sa kanila. Pagkatapos noon, agad silang nagtungo sa Hall of Heavenly Light. Sinalubong sila ng prinsipe at sinabing magalang niyang tinatanggap ang iginagalang na Master Y. At bago ang piging, nais siyang makita ng kanyang ama, at hinihintay niya sila sa loob. Napansin ni Lin na ang matandang lalaking ito ay medyo tiwala sa sarili, naghihintay sa kanya sa loob na lumapit sa kanyang sarili. Ngunit humingi ng paumanhin ang matandang lalaki sa iginagalang na Master Y dahil hindi niya siya maaaring salubungin. Hindi lang pinahihintulutan ng kanyang kalusugan iyon. Agad na naramdaman ni Lin ang isang malakas na enerhiya at naisip na iyon ang enerhiya ng bansa. Ang matandang lalaki ay ang emperador ng Dao at nasa tuktok na ng Great Transition. Lumapit si Lin sa matandang lalaki at sumagot kay Emperor Dao. Naalala niya na ayon sa kanyang mga alaala sa mundong ito, ang bawat imperyo ay may national fortune at nagsisilbing isang mystical na puwersa upang madagdagan ang kapangyarihan, magpagaling, at kahit tumulong sa pagsasanay. At ang buhay ng lahat ng mga tao ang batayan para sa pagbuo ng national lock. At ang emperador na ito na si Dazo ay tila gumagamit ng national lock upang magpagaling. At sa hitsura nito, ang kanyang kondisyon ay hindi maganda. Sinabi ng emperador na humihingi siya ng paumanhin sa pagpatawa sa iginagalang na masterya sa kanya. Ngunit ang emperador ay nag-iisip sa sandaling iyon, bakit hindi niya makita ang antas ng lalaki? At gumagamit ba siya ng ilang paraan upang itago ang kanyang lakas? At siya ba talaga ay isang master o hindi? Tinanong ni Lin ang emperador na sabihin sa kanya kung ano talaga ang nangyari. Sumagot ang emperador na sinalakay ng mga demonyo mula sa madilim na kailaliman ng kanilang imperyo ng walang dahilan. Maraming ministro sa bulwagan ang nagdidiskusyon na mayroong mga kayamanan sa Imperial Palace na inaagaw ng mga demonyo. Ngunit maging siya ay hindi alam kung ano ang kayamanan na ito. Tinanong ni Lin sa kanya kung paano niya nakuha ang mga pinsala na ito. Sumagot ang emperador na bago simulan ng mga demonyo ang kanilang opisyal na pag-atake, ang kanyang ancestral tomb ay sinalakay ng isang misteryosong lalaki.
At ang lalaking iyon ay may hindi maunawaan na kapangyarihan at ang kanilang mga mandirigma ay mukhang mga sanggol sa harap niya. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kapangyarihan ng National Lock. At sa ganitong paraan lamang niya nagawang paalisan ang misteryosong lalaking iyon ng may kahirapan. At ang kakaiba ay ang misteryosong lalaking iyon, bagaman mas malakas kaysa sa kanya, ay kumilos pa rin ng maingat at kalaunan ay umalis na parang may kinakatakutan siya. At kalaunan, pagkatapos ng ilang oras, nagsimulang umatake ang mga demonyo sa kanilang imperyo. Sumagot si Lin na tila ang problema ay nasa ancestral tomb. Naintindihan niya na sa paghusga sa paglalarawan ni Emperor Zhou, ang mga demonyo ay marahil kumikilos sa mga tagubilin ng misteryosong lalaking iyon upang kunin ang ancestral tomb. At tiyak na may malaking interes sa likod nito. Kung hindi, hindi sila gagawa ng isang bagay na ganoon kahirap at walang pasasalamat. Ngunit ang kakaiba ay, kung ang misteryosong lalaki ay may kapangyarihan upang pigilan si Emperor Zhou, bakit siya biglang huminto at umalis? Ano ang napakahalaga na nakatago sa ancestral tomb na nagkakahalaga ng kanyang atensyon? At maraming tanong sa bagay na ito. Orihinal siyang dumating sa cultivation world na ito na may hindi kapanipaniwalan na mga kakayahan. Hindi niya kailangang magsanay, maaari lang siyang mag-enjoy sa buhay at maglaro sa mundong ito. Ngunit dahil napakaraming nakatagong lihim sa bagay na ito, nagiging interesante. Narinig ni Yuan ang lahat ng ito at nagtanong, mayroon ba talagang ganoong mga kamangha-manghang kaganapan? Nalaman niya sa sandaling ito na ang bagay na ito ay medyo katulad ng mga tsismis na narinig niya minsan sa gitnang rehiyon. Lumapit si Lin kay Emperor Zhou at tinanong siya na kung hindi niya alintana, maaari ba niya siyang dalhin sa ancestral tomb. Sumagot ang prinsipe sa iginagalang na Master Wei na ang ancestral tomb ay ang lugar ng pahinga ng kanyang mga ninuno. Kung papasok siya doon, maaari siyang makatagpo ng isang masamang bagay. At dahil napakaraming ginawa ng Master upang protektahan si Dao, ang hapunan na inihanda sa Imperial Kitchen ay malapit nang magsimula. Dapat ba siyang lumipat sa Hall of Heavenly Unity at mag-enjoy sa pagkain, ngunit humingi ng paumanhin ang emperador dahil hindi niya maaaring ibigay ang kanyang kahilingan. Ngunit siya bilang pinaka-pinarangalan na panauhin ni Dazu ay tatanggap ng pinakamahusay na serbisyo at maaari siyang pumili ng anumang mga kayamanan mula sa Imperial Treasury. Sumagot si Lin na hindi sila dapat mag-alala. Nang ahas lang siyang magtanong, naintindihan niya na ang gawain mula sa sistema ay hindi pa nakumpleto. Kaya mas mahusay na manatili at tingnan kung paano uunlad ang mga bagay. Sinabi ng prinsipe na alam niya na ang iginagalang na Master Ya ay isang makatwiran at maunawang tao. At ngayon hinihiling niya sa lahat na pumunta sa mesa. Sa oras na ito sa Demon King's Palace sa silangang rehiyon, si Kang Zhou ay nakaupo sa kanyang trono at humihigop ng kanyang inumin. Sinabi ng Demon King na ang fluid ng sanggol na ito, nakakatapos lang ng isang buwan, ay isang tunay na delicacy. At pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataong ito. Kung makukuha niya ang Do Empire, ang kanyang kasikatan sa mga demonyo ay lalago pa. At pinakamahalaga, kung makukuha niya ang pag-aproba ng iilang taong iyon, marahil sa hinaharap ay makakakuha siya ng isang lugar sa mga maimpluwensyang tao ng silangang rehiyon. At walang balita sa loob ng napakatagal na panahon. Sa kanilang lakas, kailangan ni Count at ng iba pa na pilitin si Emperor Zhou na kumilos. Ang pinaka-kinatatakutan niya ay ang nagdadala ng national fortune. Nakita ng Demon King ang lingkod sa harap niya at tinawag siyang walang silbi at tinanong siya kung ano pa ang ginagawa niya dito. Sumagot ang lingkod na gumagawa siya ng isang maliit na bow sa harap ng iginagalang na envoy. Sinabi ng Demon King na habang ang lahat ng mga tribo ng madilim na kailaliman ay naghahanda para sa isang banal na digmaan, siya bilang Demon King ay nagtatago sa likuran at nagsasaya. At naiintindihan ba niya na sumuko na ang mga demonyo? Sumagot ang lingkod na hindi ito makatarungan. Nagpadala na siya ng mga tropa upang sugurin ang Do Empire at sigurado siya na si Emperor Zhou ay mapipilitang kumilos. Sa oras na iyon, ang kanyang tunay na lakas ay ihahayag, at magkakaroon siya ng mas maraming tiwala sa kung paano harapin ito. Sinabi ng Demon King na siya ay isang hanggal. Ang kanyang 800,000 tropa ay nasira lang sa labas ng kabisera. Wala itong epekto kay Emperor Zhou. Nagulat ang lingkod at nagtanong, paano ito posible?
Pagkatapos ng lahat, mayroong 12-dosenang mga fusion level na demonyo sa hukbong ito, pati na rin 10 commander sa Great Transition level. Kahit na lumabas si Emperor Zhou mismo, hindi magiging ganoon kadali para sa kanya na sirain silang lahat. At ang Do Empire ay hindi nagawang sirain ang kanyang hukbo ng 800,000 tao, ngunit ang isa na nagkataon na dumaan sa cultivation, na iginagalang sa Do bilang Master Y. Natakot ang lingkod at lumingon sa Master. Nagtanong siya kung paano nang ahas ang isang Great Transition na makialam sa kanyang mga plano. Bagaman hindi niya alam kung anong mga paraan ang ginamit niya upang sirain ang 10 Demon Commanders, sa kanyang mga kamay, magiging kasing hina siya ng isang langgam. Sinabi ng Demon King sa kanya na huwag maging masyadong bulag na tiwala. Ang Dark Essence na ito ay para sa kanya. Hayaan siyang tiyak na kunin ang dao at hindi niya hahayaan na mabaigo siya muli. Sumagot ang lingkod na tiyak niyang tutuperin ang mga hiling ng sugo sa pagkakataong ito. Binigyan siya ng Demon King ng kapangyarihan at ipinadala siya upang bawiin ang mga lupain. Kinuha niya ang pamamahala at sinabi sa lahat ng mga halimaw na sumunod sa kanyang paglalakbay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.